Magandang araw po muli sa inyo mga kamista at tayo po ay magbibigay lamang po muli ng reaksyon at komento dito po sa lumabas na balita tungkol po dito sa pagbibitaw ng pinakabigating lawyer na humahawak sa kaso ni Atong Ang. Tama po mga kamista, yan po ay opisyal at ibinigay na po ni Capuno, ni Lorna Capuno, Attorney Lorna Capuno, ang kanyang official statement na siya raw po ay magpo-focus na lamang sa impeachment trial kasi siya po ay ang kauna-unahang private lawyer na nag-offer ng kanyang serbisyo para po sa sa impeachment trial ni VP Sara. Siya po ay tatayo o gaganap bilang isang impeachment lawyer, private impeachment lawyer po. So kakampi po siya ng side ng Congress. So sa madalit salita po mga kamista, ito pong si Attorney Lorna Capuno ay kung matatandaan po ninyo, nung unang lumabas po siya sa sa TV, nung lumabas si Atong Ang para magbigay ng kanyang statement, noong siya po ay inakusahan ni alias Totoy, ang kanya pong lawyer, ang lawyer po ni Atong Ang ay walang iba kundi si Attorney Lorna Capunan. Isa po siyang bigating lawyer mga kamista. Magaling po itong lawyer na to talaga, di kalibre. So sa marami nagulat kasi ang isang lawyer na katulad ni Attorney Capunan papanig dito kay Atong Ang dahil nga po syempre ang verdict ho talaga ng karamihan kaagad, especially ng mamamayan, malaki ang kinalaman talaga nitong si Atong Ang. So syempre sa mata ng mga mamamayan, bakit ang isang tulad ni Attorney Capunan ay papanig dito sa isang katulad ni Atong Ang na talagang hindi naman lingid sa lahat, na ito talaga ay simulat sa pool. Ang katauhan ni Atong Ang ay laging nasa illegal, katulad ng mga isabong, katulad ng mga huweting, katulad ng kanyang pagkakasangkot sa kay ERAP. Kaya nga po na-impeach si ERAP, kaya nga po siya natanggal sa pagka-presidente. Marami pa po, mga STL, yung sa Lotto. Kumbaga mga kamista, itong si Atong Ang, kumbaga sa mga guilty na kagad to sa mata ng tao sa dami ng kanyang mga dinaanang mga illegal na ang pangalan niya ay nasasangkot. At marami ang nagtaka bakit nga po itong si Attorney Lorna Capunan ay pumanig sa kanya. Ganito po yan mga kamista. Siyempre, pag ang isa pong abogado ay in-approach ng isang humihingi ng tulong, hindi naman po kaagad yan o hindi naman talaga sila tumatanggi. Yung iba, ginagawa, tinitignan kung winnable ba yung kaso. Yung iba naman, they don't care kung winnable o hindi. Basta para sa kanila, pag malaki ang bayad, tatanggapin nila. Ganun lang naman po yan mga kamista. Siyempre, ikaw ba naman, bilang isang lawyer, tatanggap ka ng kaso, binigyan ka ng malaking halaga para ipagtanggol sila. Siyempre, ang ethics po yan ng mga lawyer. Pag may lumapit sa'yo, hindi mo sila kinakailangang husgahan kung sila ay guilty o hindi. Kailangan mo silang tanggapin ang kanilang, kailangan mo ibigay sa kanila ang serbisyo bilang isang abogado. Normal po yun mga kamista. Pero bigla pong nabaligtad. Ang nangyari po, itong si Attorney Lorna Capunan ay nagbitaw po bilang legal counsel ni Atong Ang, buhat po noong naglabasan yung mga, parang nagkaroon ng katotohanan kasi yung mga sinabi ni alias Totoy.
may precise yung kanyang sinabi, sa Taal itinatapon yung mga bangkay. So nagsumisid ang mga diver ng police at ng Coast Guard sa Taal at may nakuha nga po silang human skeleton. Although hindi pa naman ito talaga na na ididikit dun sa talagang mga nawalang sabungero, para siguro sa kaalaman ng lahat at para sa ang pagkakaintindihan ng lahat, totoo ang sinasabi ni Totoy. At kung totoo ang sinasabi ni Totoy, totoo ang ibinibintang ni Totoy, ni alias Totoy kay Atong Ang. So ganun po yun, nag-a-align lahat ang sinasabi ni alias Totoy patungkol po sa kanyang paratang kay Atong Ang. So siguro, baka, maaari, hindi natin alam, baka sa isip-isip ni Attorney Kapunan, meron naman akong best way para umalis. Kasi unang-una nga po, siya po talaga ay nag-volunteer bilang lawyer para sa impeachment against BP Sara. So siguro sa isip-isip niya o sa pakiramdam niya, tagilid si Atong Ang, masisira ang kanyang reputasyon, mas mabuting ialis na niya yung sarili niya sa pagiging lawyer ni Atong Ang. At dahil siya nga po ay merong magandang excuse, yun na po ang ginamit niyang excuse. Yung mag-concentrate siya sa impeachment laban kay BP Sara sa panig po ng Congress. Pero ganito rin po kasi yan siguro din maaari, baka hindi rin natin alam, makakasira po kasi sa pagkatao or sa image ni Attorney Lorna Kapunan at sa government kung ito pong inaakusahan na si Atong Ang sa lahat ng mga nangyaring patayan at illegal, mapatunayan na siya ay nagkasala, masisira po ang reputasyon ni Attorney Lorna Kapunan bilang isang impeachment lawyer laban kay BP Sara. So parang yun yung kanyang reputasyon ngayon bilang isang magaling na abogado at yung conscience, di po ba? So sa tingin po, parang ganun, parang binabalanse niya lahat kasi isipin ng mga tao, lawyer ka ni Atong Ang. Ibig sabihin illegal ang pinagtatanggol mo, pagkatapos ngayon nilalabanan mo si BP Sara na sinasabing illegal din ang ginawa sa paglustay ng mga pera na nahaharap sa kaso ng impeachment sa paglustay ng mga pera na hindi maidetalye. So ang nangyayari ngayon parang hindi niya mabalanse siguro. Kaya mas maganda isa lang ang piliin niya at kailangan yung maiaalis ang pangalan niya doon kay Atong Ang dahil nga po masyadong kontrobersyal itong kay Atong Ang. At ito naman pong haharapin niyang kaso laban kay BP Sara, siya naman po ay nasa panig ng Congress, ng gobyerno para ibigay ang kanyang expertise bilang isang lawyer tungkol po sa mga nagawang pagkakamali na allegedly kailangan pang patunayan na nagkasala talaga at may maling ginawa itong si BP Sara. So sa tingin ko mga kamista, reaction ko lang ito at sa tingin nyo kung tama ba yung ginawa ni Attorney Lorna Kapunan na iniwanan niya sa ere si Atong Ang, please pakilagay lamang po sa comment section. Your guess is good as mine and maybe better than mine. Ganun lang kasimple mga kamista. So ilagay nyo lamang po yung comment ninyo kung ano opinion ninyo dyan, ano magiging repercussion nito sa kay Atong Ang kasi isang bigating lawyer ito, bumitaw sa kanya. Pero malaki sigurado ang ino-offer ni Atong Ang dyan. Kung kaya nga ni Atong Ang na allegedly sinasabi ni alias Totoy na siya nga daw pinapapatay sa halagang magkano? 50 million ba yun? Ngayon yata 100 million na. O inaareglo pa nga siya sa halagang 300 million dati, ngayon yata 500 million na. So isipin nyo lang kung ikaw ay isang magaling na abogado at kukunin ka ni Atong Ang
para ipagtanggol siya at malusutan niya yung kasong iyan, of course, mas malaki ang ibibigay sa iyo. Kaya kayong mga lawyer na nandiyan, mag-volunteer na kayo. Malaking bayaran yan. Sa tingin ko, baka itong si Attorney Topacio, isa na sa hawak dyan. Hula ko lang hula. Kasi maraming hinahawakan din to si Attorney Topacio ng mga big time na kaso Lalo na pag mayayaman ang mga client. Hindi naman kasalanan ni Attorney Topacio kung kuhanin din siya ni Atong Ang, kasi ganyan yan po ang ethics ng mga lawyer. Hindi sila pwedeng tumanggi kung sila ay nilapitan na. But of course, conscience, kung talagang sa tingin nila winnable man o hindi, siyempre hanap buhay lang, walang personalan. Ganun lang yun mga kamista. Okay, so hanggang dito lang po mga kamista. At please, sa mga hindi ko pa subscriber, paki-subscribe, like and share naman mga kamista. So hanggang dito na lamang po. Paki-comment na lamang po kung anong mga saloobin ninyo. Tignan natin kung ano yung guest ninyo, kung bakit umalis si Attorney Kapunan at kung ano mangyayari kay Atong Ang dahil bumibitaw ang kanyang mga lawyer. So mga kamista, hanggang dito na lang. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Magandang araw po sa inyong lahat.